Well, ang ideal ratio for guppies is 1 gallon is to 1 guppy. So, kunwari, 5 gallons yung tank mo, ideal ratio, 5 guppies ang ilalagay mo. Pero kasi, in terms of breeding, ang ideal space is 2.5 gallons for a pair. Tapos, kapag 5 gallons naman, pwede kang maglagay ng 2 pares, 3 pares. So, that's the ideal ratio for guppies. Hindi naman necessarily kailangan aquarium sa guppies if you want to breed. Kaya rin naman nauso ang guppies kasi it's called a backyard hobby na pwedeng kahit malaking Tupperware lang, maliit na planggana, maliit na tub, pwede mo silang paglagyan as long as ma-provide mo sa kanila yung tamang water parameters and necessary things that you need to put within the space or container. Well, ang number 1 tanong sa akin lagi ng mga baguhan, pwede po bang walang oxygen or walang aerator? Pero ang sagot dyan, kaya naman. Pero hindi ganun kaganda yung buhay ng guppy. So, I always suggest na meron. So, number 1, syempre, kailangan may oxygen source, which is the either sponge filter, air stone. So, kailangan, number 1, may air source para lang makapag-infuse ka ng oxygen sa tubig. Diba? And then, second, syempre, kailangan mo ng mga rocks or filter para doon mabuhay yung beneficial bacteria. And the beneficial bacteria, tutulong yan to decompose yung mga toxic elements within your water. Diba? And then lastly, optional, pwede kang maglagay ng plants and light. Ang plants, pwedeng hiding spot, diba? Para makapag-infuse ka ng medyo natural environment for the guppies. Yung light naman, para lang maganda yung viewing mo sa kanila, enhance yung color nila. Pero ang light is not necessary or hindi requirement para makapag-produce ka ng guppies. Ang guppies, tropical, diba? So, tropical meaning, kailangan medyo warm ang tubig nila. Ang ideal temperature ng water sa guppies is around 24 to 28 degrees Celsius, diba? Pero, since very adaptable ang guppies, kayang mas malamig Yun nga lang, ang pinaka-importante kailangan yung tandaan is kailangan constant siya. So, no matter what the temperature is, wag na naman sobrang lamig, wag na naman sobrang init. As long as it's constant, hindi pa sipa-sipa, okay yung isda. Kasi kapag sipa-sipa, magkakasakit yan. Parang tao, diba? Parang init-lamig, magkakasakit. Same with guppies. And also, you have to remember na if you play around the ideal ratio, which is 24 to 28 degrees Celsius, maganda yung metabolism nila. Kasi pag mas mainit ang tubig, mas mabilis ang metabolism nila, mas malakas sila kumain, mas mabilis sila mag-breed. Pero pag malamig, mas mabagal sila ang metabolism nila, so mas mabagal sila kumain. And of course, in effect, mabagal din sila mag-breed. In terms of water parameters, pH level, naglalaro within 7 to 8 ang gusto ng guppy. Pero, ang kagaya nga ng temperature, ang importante sa kanila, constant din. Hindi pwedeng pasipa-sipa rin ang pH level mo. And then second, syempre, in terms of water source, kailangan yung water source mo walang chlorine. Yung mga galing kasi sa tap water natin, may chlorine yan, diba? So when you use that, gumagamit kami ng mga anti-chlorine na supplements na from the market lang, mura lang naman yun. And then, nag-i-infuse din kami minsan ng beneficial bacteria. May mga bottled beneficial bacteria na kunwari, bago yung nalagyan namin, mag-i-infuse kami ng bottled beneficial bacteria para mag-reproduce sila doon and dumami yung beneficial bacteria sa tubig. Well, hindi mo kailangan ng mga ganong supplements talaga. Kaya ang suggest namin, if mag-produce kayo ng tubig for the guppies or mag-prepare kayo ng tubig for the guppies, kunwari, galing sa tap water, tapos may chlorine, i-stock nyo siya. Kaya may tinatawag na stock water. Ilagay nyo sa drum or sa kahit anong lalagyan nyo. Tapos, let it be lang for like 5 days to a week, ganun. Tutubuan ng kitikiti yan. Pag tinubuan na ng kitikiti yan, that's when you know na okay na siya para igamitin para sa isda kasi wala na siyang chlorine.